dating singer sa banda ang humihingi ng tulong sa malasakit at work. Mula raw kasi nang tamaan siya ng kanyang sakit, hindi na siya muling nakapagtrabaho. Hirap huminga at naka-oxygen na sa kanilang bahay ang 39 anyos na si Rodrigo Coquia, taga Burgos, Lingayen, Pangasinan. Ayon sa kanya, 10 taon na niyang tinitiis ang kanyang sakit na heart enlargement. Dagdag pa niya, 5 taon na raw ang nakalipas nang huli siyang nagpatingin sa doktor. Ang kanyang misis na si Mehica Estrada hindi rin makapaghanap ng trabaho dahil siya ang nagbabantay sa kanya at sa kanilang 2 taong gulang na anak. Sa ngayon po ay umaasa lamang sila sa mga ibinibigay na tulong ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Hindi na rin daw nila alam kung saan sila kukuha ng pera para ipambili ng kanyang gamot. Naisa na ni Rodrigo na makapagpatingin sa doktor para malaman niya ang kanyang kondisyon. At ngayon po, ating pong makakausap sa ating linya ng telepono ang ating pong pasyente na si Rodrigo Coquia. Magandang hapon sa iyo, Rodrigo. Magandang hapon po, ma'am. Okay, kamusta ka na? Anong kalagayan mo ngayon? Ito po, hirap po huminga. Nahihirapan ka huminga, so kailangang naka-oxygen ka. Ano to? Ilang oras sa isang araw ang pagsuot mo ng oxygen? Madalas po kami. Okay, sa isang linggo, ilang tangke ng oxygen ang nagagamit mo? Siguro sa 2 linggo po. Sa 2 linggo. Okay, pero paano na nga ba, no? Paano kayo kumukuha ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan? Isama po pa dyan yung oxygen na kinakailangan mo. Humingi po sa mga tita ko, gano'n po, mga pag-anak, tita. Tapos, yun po, pag pumbambing nito, ito lang po. So si Mrs. talagang sa bahay lamang din, hindi rin maaari magkapagtrabaho ang iyong may bahay? Ano po yun, ma'am? Ang Mrs. mo ngayon ay hindi rin nakakapagtrabaho para maalagaan kayo ng iyong anak? Opo, nag-aalaga sa akin Opo. Okay, so ano ang panawagan mo sa ating programa, Rodrigo? Nananan po ako na may po ako ng tulong po ako'y Sana po'y gumaling po ako sa pagpupunta ng buhay. Tulong sa aking pamilya. Alright, sige. So dyan ka muna, Rodrigo. Wala po tulong sa akin. Okay, so Rodrigo, makinig ka muna ha. At para tugunan ang iyong munting hiling, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Mayor Leopoldo Batawil. Mayor Batawil, magandang hapon po. Magandang hapon naman, Angelique, at sa Rodrigo at sa kanyang mga kamag-anak na nanonood sa ating programa ngayon. Oo, matagal na ho namin kayong hindi nakakausap. Nung kayo po'y aktibo pa bilang isang pulis, talaga pong naging matagumpay niyo pong pagiging isang pulis. Ngayon naman po, bilang mayor, ito ho, idudulog namin sa inyo. Ito pong problema ni Rodrigo. Ano ho po kaya ang maaari nating maitulong sa kanya? Opo, at Angelique, totoo po yan at nagpapasalamat naman ako at nakaka-network ko pa rin kayo kahit na nandito ako sa local government unit na pagkatapos ko mag-retire sa Philippine National Police. Nag-congressman po ako ng 3 termino at ngayon ay mayor na ako ng aking bayang Sinilangan dito sa Lingayen, Pangasinan. At mahalaga po itong itinulog niyo sa akin na si Mr. Rodrigo Coquia ng taga Burgos sa Lingayen na ang dinaramdam niya ay heart enlargement at nahirapan nga ang pamilya para sa kanyang medical treatment. Angelique, sa katunayan, kanina nakausap ko ang ating municipal health officer,
si Doktora Sandra Gonzales. Nanonood sila ngayon sa kanilang tanggapan sa programang ito. Pati na rin yung aking Municipal Social Welfare Development Officer na si Mrs. Lorenza Dicena. At pagtulong-tulungan po namin ito, Rodrigo, kung nakikinig ka, huwag kang mag-alala at sa abot ng makakaya ng ating LGU ay tutulungan ka namin at isasangguniin namin kagad sa provincial hospital o kaya sa regional hospital para makapagbigay sila ng professional advice at kung kinakailangan ay transport ka namin sa Philippine Heart Center at mayroon naman po tayong networking doon sa ating Philippine Charity Statistics Office para kung anuman ang gastusin sa Heart Center ay pwede silang sumagot o kaya i-take charge yung mga bills natin. Naku, maganda po yan, Mayor. Maraming salamat po in advance. Ilalapit na rin ho namin sa inyo na sana mabigyan po ng konting puhunan din po siguro ang kanyang may bahay para makapag-umpisa po sila ng kanilang maliit na negosyo at sa gayon po ay maaari po rin silang mabuhay ng marangal sa araw-araw, Mayor. Opo, Mrs. Cokia, kung mayroon po kayong time sa araw na ito, nandito lang po ako sa aking tanggapan sa Lingayen o kung ano man yung convenient day sa inyo, Monday to Saturday morning, nandito po kami sa tanggapan at pag-usapan po natin kung ano yung gusto po ninyo na livelihood activity kasi yung Department of Trade and Industry nung isang araw ay nandito ang Regional Director at nag-award siya ng mga livelihood projects at ibinigay natin doon sa mga naaprubahan ng BTI. So, isasama ka namin dito sa livelihood program na ito at kung ano man ang iyong mungkahi ay pakikinggan po namin. Ayan, ako maraming salamat po sa inyo, Mayor Leopoldo Batawil, sa mga sinabi po ninyo ngayong hapon. At nakikinig pa rin ho si Rodrigo. Balikan lang natin siya. Rodrigo, anong masasabi mo? Nagpapasalamat po ako sa inyo po kay Mayor Tawil. Maraming salamat po, Mayor. At sana po matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Sige, so Rodrigo, antabayanan mo lamang ang update, ano? At sigurado pag nagsalita si Mayor ay asahan mo na darating ang tulong. So muli, maraming salamat kay Mayor Leopoldo Batawil. Sa mga nais pong magpadala ng tulong, para po kay Rodrigo, maaari din po makipag-ugnayan po kayo sa Malasakit at Work. At sa mga nais ding humingi ng tulong sa ating pong programa, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa PTV malasakit@gmail.com. At maaari kayong mag-message sa aming official Facebook account na Malasakit at Work. Huwag niyo rin po kalilimutang i-share at i-follow ang aming Facebook page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.